Hello po, Tita Darlene. Hello po, Tita Darlene. Thank you so much po. Hello, it's me, Darlene Vlog. Good morning mga kalingap, good afternoon, good morning mga kachumkar. It's me, Darlene Vlog. So, mga kalingap, bakit kaya na hindi mawala-walang issue? Hindi mawala-walang issue dahil social media. Kahit walang social media is hindi talaga matapos-tapos itong sabi nila na bangayan. Dahil minsan sa loob ng family, magkakapatid, minsan nagbabangayan yung dalawa. Susunod na linggo, yung dalawa naman. Ganun. Minsan nga, very close na magkapatid, magkaibigan is minsan hindi nagkakaintindihan. Lalo na pag very close kayo sa isa't isa is na minsan walang limit yung pananalita natin. Lalo na kung yung may mga past kayo, higuan noon, tapos nagkita kayo muli na isang tao na mayroon kayong dating issue, is maririman yung sama ng loob mo, maririman yung galit mo, maririman yung minsan pagbibiro mo, dinadaan mo sa sarcastic. Mga nakaraang linggo, alam po natin, ang daming issue sa ating mga charity vlogger, Kickboys. So ngayon naman is ang trending naman ngayon sa kalingap na maingay ito si Founder Ann. Founder siya ng Rajel, dati isa siyang Rena's community at dahil wala si Rina, ang kanyang ngayon nawag is ang Rajel, isa siya sa founder ng Rajel na masipag din siyang parang sa strikers din siya ng group ng kalingap. At ito si Jello Mags TV. So, napanood ko rin itong live ni Founder Ann kasi minsan, dumadaan din siya sa akin, naka-subscribe din ako sa kanya. Minsan, nanonood din ako sa mga live niya. Minsan nagko-comment, minsan wala. Napanood ko yung live din niya. At sabi ko, huwag na lang reaksyonan kasi mga hindi pagkakaintindihan. Then, nakita ko rin yung kay Pure Health, nakita ko kay Sangkay, at sa iba pang mga reactors na na-reactan. So sabi ko, magsasalita din ako ng aking side kasi na reactor tayo, may kanya-kanya tayong opinion, may kanya-kanya tayong mga idea. So, pwede mag-share din tayo, di ba, mga kalingap chumkar. Ito si Founder Ann is Bisaya, galing sa Davao, pumunta ng Dait kasi ang pagkakaintindi ko is graduation ni Rajel. Graduation ni Angelica. At kahit wala pa ang graduation ni Angelica is talagang pumupunta siya sa Dait kay Kuya Val. Sumusuporta din siya kay Kuya Val. So, yun daw, pagpunta niya dito sa Dait is naka-video si Starax, naka-video rin si Pure Health. At may comment ito si Jello Mags na ang pagka-comment niya kasi edited. Siguro nag-comment na sa inulit niya. Ang pagka-comment daw niya is parang Bicol, pero kung i-translate natin sa Tagalog is wala bang ibibigay dyan tol? Tapos dinugtungan na bigyan mo sila ng pamasahe. So pwede nyo panoorin din ito kay Pure Health, Starax, kay Banat, kay Sangkay. Panoorin nyo rin ito kay Sangkay para na-reaction din niya. So sa akin naman minsan may mga sarcastic, minsan may mga biro-biro na tayong manunood is binibigyan natin ng meaning. May part siguro doon na joke is, katulad siguro biro niya yung sabi niya, wala bang ayuda dyan, wala bang namimigay? Kasi normal tayo, di ba? Minsan, pag mga politika, or sino ba dyan kamag-anak, galing sa abroad, wala bang pasalubong dyan, wala bang bigay dyan, gano'n. Na kahit alam natin na walang ibibigay, kahit alam natin na hindi nagbibigay, minsan, nagbibiro tayo. So, sa tingin ko, may past ito si Jello Mags at si Founder Ann. Kasi siguro naisip ni Founder Ann na iba tong comments ni Jello Mags dahil may mga past silang misunderstanding, may past silang higwaan. Kasi ito si Founder Ann, pansin ko sa kanya, rin siya, open-minded, madali siya makaintindi, hindi siya maldita. So siguro, dahil may something past, is kaya siya, parang iba niya yung pagkabasa niya doon siya nag-reaction. Kasi kung puntaan nitong channel ni Haza 26 TV, I don't know if kalingap siya. Baka kalingap siya kasi mga short video niya at saka mga video niya is kalingap. So baka kasamaan siya, reactor ba siya or I don't know, I'm not sure. Baka kilala niyo. So baka reactor din siya ng mga kalingap. Na sa kanyang live, mga video is may mga siya, parang may sinabi siya dyan na yun nga, may something. Kasi alam natin ito si Founder Ann is Rina siya community. So ito rin si Haza. So may something problem sa past na about sa, siguro panoorin nyo na lang itong Haza 26 TV. So yan, panoorin niyo siguro kasi may mga nabanggit siya dyan ng mga
mga something, mga siguro misunderstanding noon sa Rinas community. So sa tingin ko, kaya siguro nakapagsalita doon si Jello Mugs, baka may parinig or talagang joke lang niya ang comment ngayon na normal. Minsan, oy, may pamimigay ba dyan kahit hindi ka nga pupunta, kahit hindi ka belong or kasali sa budget. Minsan, nagbibiro kapag yung close mo isang tao, binibiro mo siya. So ito siguro si Jello Mugs, i-close niya din si Starbucks o si Pure Health, kaya siguro siya nakapag-comment ng ganun. At parang dinadaan siguro sa sarcastic, baka may meaning or baka talagang joke is. Tapos ito si Founder Ann is nabasa din niya or baka may nagsumbong sa kanya, kaya siya sumagot. Na ito si Founder Ann, alam natin sa mga live niya na pag galit sa isang tao, talagang may lalabas sa mga bibig niya na may mga pagmumura talaga. Nagmumura siya talaga. So hindi natin ipaparinig ang pagmumura dito, baka magkaroon tayo ng yellow dollar na makakasira sa ating channel. So hindi na natin ipaparinig. Puntahan niyo si Founder Ann, pwede niyo i-search yung video niya. Puntahan niyo rin si Banat Bagsik, parang nag-reaction din si Banat Bagsik. Ito si si Sangkay, si Marilyn Chang, at marami pa. Alam niyo, pag mga ito mga kasama natin na talagang top sa mga pag-upload is na-reaction na nila. So pagkatapos niyan, ito si Jello Mugs is hindi nagpatalo. Sumagot din siya. At ang sabi niya sa kanyang live na pinaka-hit niya yung nagmumura. Pinaka-ayaw niya yung minumura siya na nagmumura. So ito na reaction na natin. Kasi sabi ko nga, ayaw mong minumura ka, pero napamura ka. So dahil siguro sa puso ng damdamin, dahil minura ka is makakapagmura ka rin. Pero may ibang tao minsan na kahit gaano mumurahin, hindi sila nagmumura. Kasi hindi nila nasubukan magmura at hindi sila malunong magmura. Ang pagkakaiba lang ng pagmura ni Founder Ann at kay Jello is magkaiba ang pagkamura nila. Kay Founder Ann is, piyo inang mo. Parang ganun, piyo inang mo. Ang kay Jello Mugs naman na, POKI inang mo. Para ba yung pronounce talaga yung part gender ng babae na POKI inang mo, para ganun. So hindi natin pwede banggitin, baka magkaroon tayo ng yellow. So nasabi ko na ayaw mo minumura ka, ayaw mo nang nagmumura pero nagmura ka. Pwede naman siguro na magalit ka dyan sa live mo, sige, magmura ka. Huwag na lang ganun, siguro mga katulad ng basta, pangit kasi nagmumura, magsalita ka ng pagmumura, huwag lang isali yung mga part ng nanay. Ba't ba kaya pag nag-aaway ang mga tao na Pilipino na ang part ng nanay yung sinasabi? Kayo naman nag-aaway, so sabihin mo na piyo mo, POKI mo, ganun na lang. Hindi na lang isasali yung sa nanay. Nakakaano po na natatawa tayo na nalulungkot na parang minsan madisappointed tayo ng konti kasi magkakasabot tayo sa kalingap. Bakit ba hindi maiwas-iwasan yung okay, sige, mga misunderstanding, pero bakit may pagmumura? Bakit ba ang pagmumura hindi mapigil-pigilan? Kasi ako napipigilan ko. Noong hindi pa ako 70 Adventist, nagmumura ako. Hindi masyado, siguro once, mga light lang. Pero ngayon parang pigil na pigil ako na ayaw ko sabihin. Kasi sabi ko, gusto ko magiging example kasi converted ako as 70 Adventist. So, iniiwasan ko yan nung maging Christian ako. Ang isa rin hindi maganda na aking reaction is, ito sabi ni Jello Mugs na, pag nagkita tayo, sasampalin kita kahit sa harap ni Kuya Val. So, napasabi ako sa sarili ko nga, ganun. Pwede mo naman sabihin na, ako, pag nagkita kita kung saan talagang sasampalin kita. Or, halika, sampalin kita. Magkita tayo sa market, sa mall, para masampal kita. Pero ang pagkasabi na, sasampalin kita kahit sa harap ni Kuya Val is, makakapagsabi ka na, uy, wag naman ganun. Pangit naman yun. Kasi parang wala tayong respeto sa tao na rinirespeto. Tapos sasampalin mo yung kalaban mo sa harap ng tao, rinirespeto mo. Pero sa tingin ko, sa galit siguro ng Jello Mugs, kaya niya nasabi yun nga, sasampalin talaga kita sa harap ni Kuya Val. Baka sa bugso ng damdamin yung kaya niya nasabi dahil minura siya, na ayaw niya daw minumura siya, kahit babae daw, ayaw niya minumura siya. Kaya siguro niya sabi na sasampalin kita sa harap ni Kuya Val. Pero kung totoo man yun na talagang hindi nagbibiro or baka hindi niya sinasadya na sabihin, baka balak niya, kung sakaling balak niya talaga na sampalin o may plano na talaga siya nagumanti dahil sa galit, isasampalin niya si Founder Ann sa harap ni Kuya Val. Ang masasabi ko lang, Jello Mugs, wag naman. Kasi pangit naman yung sasampalin mo yung isang babae. Kahit gaano siya magmura, wag natin patulan yung babae. Pwede natin pagsabihan nga,
ay grabe ka naman, babae ka kaya hindi kita papatulan, kung lalaki ka lang talagang kakalbuhan kita, parang ganon. Or pwede mo sabihin na kasi babae ka, hindi kita papatulan, kayo na lang ni Mrs. magsabunutan, parang ganon. Pero yung pagkasabi mo na ganon kay Kuya Val, wag naman jello mugs kung may balak ka. So I think bugso ng damdamin kayo mo nasabi yun, or kung if ever na plano mo talaga, huwag mo na ituloy kasi pangit jello mugs. At kahit sa pagkasabi lang, hindi maganda pakinggan na talaga sasampalin kita sa harap ni Kuya Val. Hindi maganda pakinggan jello mugs kahit biro yun, or baka lang, parang hindi mo napigilan na masabi. So masasabi ko lang na huwag mo na ulitin jello mugs kasi talagang ang pangit pakinggan na kahit gaano ka top na tao, yung high level na tao, parang gano'n nasasampalin kita sa harap ng founder is wala akong pakialam, gano'n. So, hindi ko maalala kung nasabi niya ba na wala akong pakialam. Pero so, sa pagkasabi mo, nasasampalin kita sa harap ni Kuya Val, it's parang part din niya na wala kang pakialam kung sino nasa harap mo. Kasi founder na yan, dinirespeto mo si Kuya Val, tapos sasampalin mo si founder sa harap ni Kuya Val. So, parang masasabi na wala kang pakialam, di ba? Huwag na natin gayahin yung ugali ni Duterte na nagmumura. Kasi hindi tayo Duterte, di ba? Hindi tayo Duterte, iba rin tayo. So, kasi minsan nagmumura nga si Duterte, ako pa yan. So, huwag na natin i-compare yung ugali natin, or pwede natin siguro iwasan kasi si Duterte is Duterte. So, may mga tao na yan, sige, magmumura talaga sila. Nabuhay sila sa pagsasalita ng pagmumura. So, about sa pagmumura, hindi ko masasabi kung pinanganak ba sila, nagmumura sila galing sa bahay, minumura ba sila ng kamag-anak, kapatid, magulang, hindi natin alam. Baka pinanganak silang walang nagmumura sa loob ng bahay, natutunan nila sa kalaro, sa kaibigan, influence sila sa community, ng kung saan sila galing, kung saan sila nagtrabaho, kaya natuto silang magmura. Katuloy ng paninigarilyo at pag-iinom ng alak, hindi tayo pinanganak na naninigarilyo. Di ba pinanganak tayo isubot-hubats, wala tayong sigarilyo sa ating bibig. So katulad din siguro ng pagmumura, influence surrounded sa mga kasamahan mo, kung saan ka nakatira, sino mga kasama mo, influence. Pero pwede din yan mapigilan. Pwede din yan mapigilan kasi ako napigilan ko. Kasi ang mama ko minsan nagmumura. Napipigilan ko. So, ang masasabi ko lang sa atin, ng mga kalingap is, di ba, bawal sa atin ang nag-aaway. Dahil may penalty ang nag-aaway-aaway. Pero minsan sa reactor, nagsasagutan sa reaction kasi magkakaiba tayo ng opinion. Yung nanonood, akala nila nag-aaway-aaway. So, wag lang natin, kasi kung exchange words, exchange content, sagot, para hindi magsabi na nag-aaway, wala na yung pagmumura, sasampalin talaga kita, naku, kung magkikita kita, talagang bubugbugin kita. So, para hindi masabi na tayo nag-aaway-aaway. Kasi kung exchange reactions lang, walang mga voice na talagang aabot sa kabilang planeta, masasabi nila minsan na nag-aaway dahil sumisigaw tayo. Pero try natin magsalita na call, kagaya ng ibang mga reactor dyan, ang pagsasalita nila is very cool. Hindi nila nasasabi na nag-aaway tayo. So sa akin, advice ko as isa sa reactors, kalingap, is normal na lang ating pagsasagutan. Wala na yung sigawan, murahan, na kung maaari, kung pwede lang, pigil-pigilan natin. Idaan natin sa sarcastic way ang ating galit. Ngingiti tayo, pero galit na galit tayo. At wag na maulit yung mga gano'n na talaga sasampalin kita sa harap ni Kuya Val. Kasi talagang ang pangit pakinggan, kahit joke lang yun, or kahit hindi mo plano sampalin ng isang tao sa harap ni Kuya Val, wag na lang natin sabihin. Pwede naman na magkita tayo sa palengke, kayo ng misis ko magsabunutan, or pwede ba kita masampal. Wag na nating lutungan kasi masasabi natin na wala tayong respeto sa ating founder kung gano'n. Kahit ganong higwaan is, irespeto pa rin natin ang ating founder, ang presidente ng Kalingap, si Kuya Val. At siyempre, isa rin natin si Ate, na-respetuhin din natin, at si Kalingap Rab. So, ang pagrespeto ng isa is talagang napaka-importante. Kahit gaano tayo galit, i-try natin yung respeto pa natin, kahit exchange tayo ng mga reactions, mananatili yung respeto natin sa isa't isa. Kasi Pilipino tayo, di tayo katulad ng ibang bansa na mga banyaga is hindi masyado top yung respeto na sa isa't isa. Meron silang grabe talaga silang yung bullying, yung nagbi-bitch sila sa isa't isa kasi wala lang sa kanila. Pero dahil Pilipino tayo, parang tradition natin yung respeto sa isa't isa is diyan tayo parang sumikat, diba? Sumisikat tayo sa napaka-humble na Pilipinas, yung pang caring. Pilipinas natin is napaka hospitable. So ituloy na lang natin yun, no? Ituloy natin at yun iwagayway natin pa rin sa mundo sa ating kapwa Pilipino na ating respeto sa kapwa is mananatili, mangingipabaw. So sana mga kalingap, mga kachunggal is itong reaction ko is maintindihan din, maliwanagan din ang mga kasamahan at sa lahat na manonood na para sa atin lahat ito, kahit hindi tayo reactors, basta tayo nanonood is sa family natin, sa kapwa natin, kaibigan is kahit gaano tayo katapang, galit is yung meron tayo pa rin tayong respeto sa sarili natin, respeto sa kapwa dahil
ang una-unang na-placed ang Panginoon na siya ang bumuo ng ating buhay sa mundo na kailangan natin irespeto ang Panginoon, na mahalin natin ang ating kapwa dahil yan ang sabi ng Panginoon. So thank you so much. Paki-like ang ating video, paki-share sa lahat ng manunood dyan, paki-comment, please positive, huwag mag-comment ng bashing sa ating mga kasamaan, kay Jello Mags o sino pa ba dyan. Thank you so much and thank you. Shout out sa lahat ng Kalinga partners, charity vloggers, Karimpa, mga karabat dyan, at sa Jumcar community, lahat ng love team ng Kalinga, Jumcar fans for life, solid Jumcar supporters. I love you all and see you in my next reaction video. Bye for now and happy Holy Week pala sa mga kasamahan natin nanonood na naniniwala ng Holy Week. God bless you and see you in my next reaction video. Bye and God bless. Keep smiling!